Magandang umaga, Ted. How are you? Mabuti po and good to see you back. Hindi lang po sa aming programa, kundi po kahapon sa inyo pong pag-preside kahit temporarily sa Kamara de Representante. Opo, kasama ko po si Thank you. Chacha this Salamat. morning. Congressman, unang katanungan po natin na formally na po na-endorse na no, sa Committee on Justice ang impeachment complaint laban sa Presidente. Ano po ang inyong basa dito sa usapin po ng buhay nito? Is this dead on arrival? Tatlo yon ano, Ted. Yung isa, yung dinala ni na congressman, na former congressman defensor, ay hindi yan na-endorse yata ng isang congressman. So, that one is dead on arrival. Pero yung dalawa, referred to committee yan. I-evaluate ngayon yan for form and substance na tama yung pag-submit nila. Tapos pag yan ang sufficient in form and substance, ay tatalakayin na ng committee yung grounds ng kanilang impeachment complaint. Oo nga po, no? Pero ngayon ho ba pinag-uusapan na ito ng mga partido, congressman, meaning NUP, Lakas, Federal, etc.? Well, siyempre tinignan na namin ng mabilis lang ano, yung kanilang mga complaint. Lahat kami may mga miyembro sa Committee on Justice, kaya kailangan din namin tignan ito ng mabuti. Mga seryosong bagay ito kasi hindi naman laging nangyayari ito. Pero itong mga complaint nila, siyempre pag binasa mo na makikita mo yung diin ano ng kanilang mga base sa kanilang mga complaint. At ang sa tingin namin, ah, dapat suriin talaga Mm. dahil hindi naman ganun kalalim ano yung kanilang mga ebidensya pa na linalabas. Opo. Sa inyong pagtansya, Congressman, gaano ho kaya ito? Bagamat dadaan nga sa proseso, kasi ito pong usapin na ito, hindi naman maitatanggi, sinasabi po ng iba, makakaapekto po sa ating ekonomiya, sa usapin din po ng investors' confidence, etc. Tingin po ninyo, ito, dapat ho ba gaano ito katagal at yung prosesong pagdadaanan nito at yung panahon na dapat i-google ng Kamara dito? Tingin ko magiging seryoso ang pagsususi nito no dahil yung decision ng Supreme Court ay medyo binago ng konti yung tenor ano yung tema ng ating mga impeachment complaint ngayon dahil sinabi nila although it is a political process, it must also follow the legal processes that ensure the rights of the individual. So, ang proseso ngayon is dapat bigyan ng kopya yung respondent. Tapos bibigyan ng pagkakataon yung respondent sumagot. Pagkatapos nila sumagot, natural, bibigyan din ng pagkakataon ulit yung complainant mag-respond doon sa sagot. So medyo yung proseso na yan, medyo mas matagal ng konti yan. Siyempre, pagka sa pananaw ng committee, doon pa lang sa unang tingin, wala na talagang kabase-base yan. Pwede nilang i-dismiss yan for lack of form and substance. Mas importante yung substance kasi sa tingin ko yung form parang sinunod naman nila ng dalawang complaint no, na nasa committee ngayon. Yung pangatlo siyempre hindi sumunod sa Opo. form. Mm-mm. Yung substance niyan, makikita natin sa mga unang mga talakayan dyan Mm-mm. kung talaga may base yan or wala. Sa unang tingin, iisipin mo na mukhang meron, no? Na at least Mm-mm. may pag-uusapan. Kung may base man o wala, at least dapat pag-usapan. So, siguro bawat complaint dyan magkakaroon ng ilang hearing. Mga Mm-mm. dalawa siguro, Mm-mm. minimum, ano, kasi sasagot yung parehong panig muna. Opo. Sige po. So, kayo ho ba mismo, sir, ay, yung nga, ulitin ko lang po, within, pati ho mga party leaders po ba, nag-meeting na po tungkol sa bagay na ito? Kayo po bilang pinuno po ng NUP, you have 31 members, right, in the House? 43, Ted. 43. Okay. May pinakamarami pa rin po, yung Lakas. Yes, yes. Okay, sige po. Sa inyo pong partido, pinag-uusapan na po ito.
Ah, to be honest, hindi masyado, no? Kasi kahapon lang talagang rinifer sa committee yan. Hindi namin nakita talaga yung mga Mm. kopya. Kagabi pa Mm. lang ako binigyan ng summary ng aming legal staff Mm. tungkol sa mga complaints. Ang pinag-usapan namin kahapon, yung legislative program namin ng Okay. aming partido at marami kaming mga panukalang batas na pinapasok dito sa darating na session natin. So, Mm. sa totoo lang, hindi pa talaga namin napag-usapan ng mahaba ito. Okay, sige po. So, nabanggit niyo po yung mga pinag-uusapan yung mga panukalang batas. Will you still push dito po sa inyong sinasabi na amyenda sa ating konstitusyon? Oh yeah, yung tsa natin. Mhm. Isa yan sa aming pinag-usapan kahapon at alam mo, siguro marami sa mga miyembro ng Lakas at sa mga party list congressmen ay makikisama na sa atin dito sa ating panukalang pagbago ng ating saligang batas, no? Sa tingin namin marami talagang dahilan ano na dapat gawin 'yan. Ah, Lagi kong sinasabi na mukhang medyo hindi madali 'yan ano, magiging mahirap 'yan dahil malaki yung kailangan nating boto sa Kamara, two-thirds vote ang kailangan natin para maipasa na 'yan sa Senado at doon mahihirapan din tayo kumuha ng mga boto doon. Pero ganun pa man, sa tingin namin may katwiran naman itong ating mga tinutulak dito kaya pagsisikapin pa rin natin ito. Yan ang Mm. isa sa mabigat na aming itutulak itong darating na 2 buwan. Opo, opo. Can you again refresh us, Congressman, doon lang po sa mga major na gusto talaga ninyong mabago po sa ating konstitusyon? Well, ito sa Miyerkules pag-uusapan namin at siguro ngayon ipa-file na ng aming miyembro na si Congressman Roland Valeriano. Meron kaming panukala, Ted, dalawa, no? Lalagay namin sa House Rules at saka isa gagawin namin panukalang batas. Ito yung pagbawal sa lahat ng public official na mangontrata sa gobyerno. Umpisa namin sa Congress, lalagay namin susubukan namin ilagay sa Rules of Congress na bawal sa kahit sinong representante na makikontrata sa gobyerno by himself or with any corporation within the fourth level of consanguinity or affinity, no? Kasi ang talagang napupunan ng ating mga kababayan yung mga contractor, no, na sinasabi nilang nasa kamera ngayon. Sa amin talagang nakakasira sa aming lahat dahil hindi naman kami, karamihan sa amin hindi naman talaga nangongontrata sa gobyerno. Kaya gagawin namin dyan, ipagbabawal na namin talaga yan para sa Kamara muna. No? Then later Mm. on, kung yung batas ay pumasa sa Senado at sa pagsuri ng ating Pangulo, di magiging batas na para sa lahat yan. Pero ang sa amin kasi paningin, kung ikaw negosyante, magnegosyo ka na lang. Kung ikaw naninilbi sa gobyerno at ikaw ay nasa Congress, mag-congressman ka na lang. Hindi pwedeng pareho. So ang magiging penalty niyan sa amin sa Kamara kung ma-approve yan sa Mm. aming mga pagsusuri dito sa House ay expulsion. So kung sino man ang lumabag diyan sa aming patakaran na bawal mangontrata kami lahat Mm. sa gobyerno ay Mm. ma-expel kami. Yun ang itong linggo na to ipapasok na namin yun at siguro ang mga makikisponsor namin sa amin diyan mga mahigit siguro 100. Opo, pero hindi na nga po 'yan ano, no? Kasi ang ngayon ho kasi Congressman, as we all know, meron naman pong provision ano sa ating konstitusyon na nagbabawal diyan, 'di ba? Meron pong Correct. provision 'yan specific, no? Yung hindi ka Correct. puwedeng makilahok sa franchise, mga binibigyan po ng pribilehiyo ng gobyerno na mga negosyo. Ang inyong Tama. tinutukoy dito, Republic Act ito na gusto niyong ipasa. Yes, oo, na magiging mas mahigpit pa, no, Mhm. sa batas na ginawa ngayon. Pero dito sa House, gagawin na namin na rules sa House 'yan Mismo. para hindi na namin hihintayin yung Mhm. paglilitis pa sa korte. Sa Mhm. amin pa lang, sa Committee on Ethics pa lang, pupunta yan at kung nakita nila na malamang medyo may kasalanan ka dyan, tatanggalin na at i-expel na yung aming miyembro. Kami pa lang. Hindi na namin dadalhin pa sa korte. Okay, so again, para ho mas klaro, Congressman, House rules lang ito, hindi na po ito Republic Act na kinakailangan pa ng mismong the regular ano po, legislature mill ang dadaanan nito?
dalawa yung gagawin namin, Ted. Yung Mhm. isa, House Resolution para palitan yung aming House Rules. Mhm. Yung isa, panukalang batas para mapahigpit pa yung Hmm. batas sa ating Republic Act. Okay. So, Congressman, nabanggit niyo po kung negosyante ka, magnegosyo ka na lang. Oh, Kung gusto mong maging tama. lingkod bayan, solid ka lingkod bayan. Anong take niyo ho dito sa gagawing investigasyon ng Committee on Legislative Franchises sa kaso po ni Congressman Leandro Leviste na ito ho, no, lumalabas na itong kanyang sinasabi po na conflict of interest noong pamandaw ho dito po sa kanyang franchise tungkol sa kanyang solar energy company. Ah, Siyempre, sa totoo lang hindi ko pa nakikita yung detalye no ng mga base ng magiging pag-imbestiga ng Committee on Franchise nito. May Mm. mga basics sa Committee on Franchise, no. Ba binigyan ka ng franchise, hindi mo betting ibenta yan na hindi ka magpapaalam sa Committee on Franchise. So isa yan. Pangalawa, pag binigyan ka ng franchise, may mga obligasyon ka na kakabit ng franchise na binigay sa'yo na dapat mo isatupad. So, sa tingin ko, yung dalawang yan ang magiging unang base ng investigasyon dito kay Congressman Libisi at sa kanyang franchise na nakuha. No? Siyempre, marami siyang mga paliwanag. Tignan natin ano mga paliwanag niya. At pagkatapos nito, siguro dapat reviewin natin yung batas sa prangkisa, sa mga prangkisa, kung meron dapat baguhin para maipagbawal yung pagkukulang no, sa sasagot sa mga obligasyon sa bawat franchise na naibibigay. Mahirap maghusga ngayon dahil Mhm. siyempre pag-uusapan pa yan. Mhm. Pero sa tingin ko nararapat talaga dahil ang daming mga sinasabi ng Department of Energy na violation diyan. At saka ang ating alam mo pag-supply ng kuryente ngayon sa ating bansa importante yan sa paglaganap ng ating ekonomiya. Kaya dapat tignan ng mabuti ito. Lalo na dito sa area na pinasok nila, yung solar ano. Nagkaroon diyan kasi ng mga incentive sa mga private groups, no? Katulad ngayon, magkaka-incentive na naman sa waste to energy. Yung mga iba-ibang mga tipo ng pag-produce ng kuryente, binibigyan ng incentive ang ating mga private sector para pumasok sila dyan dahil mas malaki yung halagang kailangan para dyan sa mga klaseng pag-produce ng energy na ganyan. So, lalong-lalo na pag may mga incentive ang gobyerno, talagang dapat tignan ng mabuti kung naging karapat-dapat yung mga Mm. nakatanggap nito mga incentive na to. Opo. Ano ho ang inyong take doon sa binabanggit ni Congressman Leviste na ito ay buwelta lang sa kanya ng gobyerno kasi nga doon sa kanyang sinimulan po na expose umano sa Cabral files na ito. Before your break nga po, ito ho yung ito ho yung pumutok na balita, yung kanyang Cabral files. May take ho ba kayo doon, Congressman Ronnie? Sa tingin ko, let's stay on the subject, no? Kung ito yung pinag-uusapan, wag natin idama yung mga ibang mga nangyayari kasi nagugulo lang yung usapan. Sa tingin ko, dapat tutukan ni Congressman Debis dito dahil sinasabi naman niya na pwede naman niyang ipaliwanag yan. Mhm, mhm. Huwag nang guluhin pa kasi lalo lang magkakaduda yung mga tao na may pinagtatakpan, ganyan. So, sagutin na lang ng maayos sa tingin Mm. ko. Opo, sige po. May tanong lang po si Chacha. Go, Cha. Okay, go, Cha. Mm. Yes po. Kung tungkol po dito sa issue naman kay Congressman Barzaga, kailan nga po matatapos yung kanya pong suspension? Ang unang suspension niya, DJ Chacha, is matatapos yata sa katapusan nitong linggong ito. Oo. So, theoretically, dapat pwede na siyang bumalik next week. Pero alam ko meron mga motion ngayon sa Ethics Committee na pahabain pa ito. Dahil nung siya ay under suspension, hindi naman tumigil yung kanyang pag-violate ng mga patakaran ng House, no? Tuloy-tuloy pa rin yung ibang ginagawa niya. At hindi lamang sa pagbabastos sa mga ating kababaihan, kung hindi meron pa siyang mga ibang mga dinagdag. Isipin mo nung kami nagne-necrological service para sa yumaong Congressman Romy Acop, ano? Marami sa mga congressman nagiiyakan dahil talagang mahusay na congressman si Congressman Acop. Nakasama ko siya sa Antipolo. Talaga yan ay isa sa pinakamagaling natin naging congressman sa paningin ko, no?
marami man hindi nag-agree sa kanya mga issue dati. Pero walang makakapagsabi na inabuso niya yung posisyon niya bilang pulis at congressman. Akalain mo sabihin itong Congressman Barsaga na, hindi, malamang walang Christmas bonus kaming dalawa ni Congressman Akop kasi ako, suspendido ako, siya nasa impyerno. Alam mo, sobrang nasaktan kami lahat. At sa tingin ko, hindi magandang behavior yan para sa isang representante ng isang distrito sa ating bansa. Ang ating mga nagsisilbi sa gobyerno, hindi dapat ganyan ang pag-iisip. Kaya meron mga panukala ngayon na pahabain pa yung suspension niya. At alam ko meron din gusto mag-file for his expulsion. So, ibig sabihin, kung ngayong linggo sana patapos na yung suspension, most probably hindi pa rin siya makakabalik after nito. Mas hahabaan nyo pa po ba sa 60 days yung gagawing suspension dito kay Barzaga? Tsaka paano po yung proseso nun, Oo. sir? Opo, opo. Well, siyempre, ang una is file muna sa Committee on Ethics. Ang usual suspension kasi sa amin 60 days, no? So malamang another 60 days. Pero siyempre, yung proseso ng expulsion, mag-uumpisa na rin yun, ano? So, yung expulsion niya, siguro mas matagal yun dahil siyempre hindi basta-basta tama mag-expel ng membro. Kailangan talaga gawing malinaw na malinaw Oo. yung dahilan, ano? At saka yung base ng paghiwalay ng ating representante sa Kongreso. Pero ganun pa man, ang unang usapan namin sa Committee on Ethics, susubukan nilang bilisan ito. So, ang sana ay wag na muna siyang makabalik para hindi naman magantimpalaan pa no yung mga nambabasto sa mga kapwa congressman at yung mga bumabaliwala sa mga sanction na ginagawa ng ating Congress. Sana respetuhin naman yung pagka yung ano no yung mga congressmen at yung house dapat respetuhin ng mga miyembro. Oo. So, wait lang po sir, ibig sabihin, hindi na for suspension ang planong gawin ng mga kasamahan nyo sa Kamara. Expulsion na dito kay Barzaga. Sa proseso po ba ng expulsion, gaano katagal, sir, kung sakali man po na maaprubahan yan dyan sa Kongreso? Kung expulsion tanggal na talaga siya. Yes Hindi na nga siya po, opo. congressman. Oo, pero gaano po katagal yung process nun? Kung sakali magkasundo po kayo dyan na ganun nga po ang gawin? Ako tingin ko siguro maraming hearing yan. Dahil Mm. kailangan idiin talaga yung base, no? At dapat ipakita sa lahat, hindi lang sa amin sa Congress dahil marami sa amin meron ng mga naiisip diyan may desisyon na diyan Pero sa ating taong bayan din na hindi namin basta hunos-diling ginagawa ito. Mm-mm. At talagang pinag-iisipan namin na mabuti ito. At saka yung base talagang totoo at malakas ang katwiran namin. Pero kaya po ngayon taon, kung sakali man, Congressman? Sa tingin ko, baka hindi tatagal ng isang taon yan. Baka ilang buwan. Ganyan. 1, 2 buwan. O, at dun po sa pakikipag-usap nyo dyan sa mga kasamahan nyo sa Kongreso, mukhang dun po ito papunta. Oo, dahil talaga maraming nasasaktan sa mga ginagawa niya. Nung kami lang ang tinitira niya, mga congressman, okay lang. Pero nung inumpisa niya ng tirahin yung mga yumaon na, tapos ito pang may komentaryo siya tungkol dun sa isang namatay na vice mayor sa Iloilo na naaksidente dahil parang na-accidental firing siya. Akalain mo sabihin pa ba naman ito na hindi siguro suicide ito, mukhang pinatay ito. Tapos may paratang pa siya sa ibang mga nakaupong congressman na sila daw may kagagawan diyan. Na walang kabase-base yung kanya mga post At ito post ito, hindi lang ito kwento-kwento sa mga kanto. Pino-post niya to, milyon ang nakakakita nito. Tapos dinadala pa ng ibang mga media ito. So talagang ang paninira na ginagawa niya, hindi lamang sa mga nabubuhay, kundi doon pati sa mga namatay, ay talagang grabe talaga. At sa tingin namin, hindi dapat makalampas ito, hindi ito matinong gawain ng isang congressman. Kayaya at kami lahat ay talagang payang-paya sa mga ginagawa niya, kaya hindi pwedeng magpatuloy ang ganyan. Opo. Sige po. So, Congressman Ronnie, lalabas po ngayon, tapos na po yung kanyang suspension
na iginawad po ng Committee on Ethics. Lalabas po, bago man lang siya makaupo, may pending pa ngayon na sinasabi na panibago pong complaint, no? To extend the suspension, pero that must pass through the committee proceedings pa rin. Pagbobotohan pa rin po yan at aaprubahan pa rin po ng plenaryo, di po ba? Well, ang talagang nagdidesisyon diyan is yung plenary, di ba? Yung decision sa committee is only Yes, recommendatory. oo. Ang magdidesisyon yan is yung plenaryo at it will require two-thirds vote. Opo, yun nga po. So ngayon nga po, para lang ho klaro ito, ngayon po kasi suspended siya, pagbalik niya, meron ka ninyo pong maghahain pa ng panibago pong complaint para po dito nga sa mga naging gawin niya umano. So ito po ay extension ng kanyang suspension na hindi agad may papatupad kasi kailangan pa rin po ng committee report and then the approval of the House plenary. Di po ba? Yes, ang alam ko, Ted, na-submit na yan eh. Yung pang-suspension naibigay na sa committee. Oo. So, hindi naman matagal yan dahil wala kang masyadong maraming pag-iisipan pa. Dahil yung ebidensya lang na may pagtutuloy ng kanyang misbehavior dito sa panahon ng suspension ay nandyan talaga. Opo. So, sa tingin ko, baka hindi na tumagal yan. Baka umabot talaga. Baka hindi na siya sana muna makabalik. Okay, sige po. Ang congressman, kayo po ay nagsampa mismo ng reklamong kriminal. Ano po? Ito po ay inyong inihain mismo po sa hukuman laban kay Congressman Barsaga. Maliban po sa inyo, si Congressman Valeriano din po ng Manila. Kapareho po ninyong NUP member at kayo po ay nagsampa nga ng cyber libel. Meron pong sinasabi itong si Congressman Barsaga sa kanyang mga naging panayam na siya humihingi na po ng apology kay Ginoong Ricky Rason na siya po namang unang nagdemanda rin po sa kanya. Ano po, sa Makati pa ng cyber libel. Meron ho bang move na humingi din po siya ng dispensa po sa inyo o sa inyong kapwa miyembro ng NUP? At ano po ang balita po dito po sa inyong kaso kung sakasakali po na siya hihingi ng dispensa? Wala ako naririnig na humingi siya ng dispensa sa kahit anong member ng NUP, no? At yung kanyang paghingi ng apology at pagplano pa lang, hindi naman humingi ng apology yan. Sabi niya, pag nagkita sila, at hindi naman siya siguro maaring hindi na sila magkikita sa tingin ko, sa kanila yun. No? Wala sa amin, hindi kami kasali doon sa kanyang mga kilos doon sa kay Mr. Rason. Pero kami lahat, sinabi niya, lahat ng NUP member, sinuhulan kami. Napakaseryosong paratang niyan. Basta-basta na lang niyang ilalabas sa kanyang mga Facebook. Nakakasira siya ng reputasyon ng maraming tao at siyempre nakakasama ng loob. So, marami sa amin ang papile ng kaso. Hindi lang ako siguro, Ted. Siguro baka maglakbay sa Pilipinas yan si Congressman Barsaga dahil miyembro namin ay nanggagaling sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. At ang sa pagkaalam ko, marami sa amin ang magpapile ng kaso laban sa kanya. So maliban dito po kay Ginoong Valeriano, sa inyo sa Antipolo, sa Manila, meron pa ibang mga lalawigan. Ano hong balita ho? Kailan mangyayari yun, Congressman Ronnie? Well, as we speak, marami na rin na tingin ko nagfa-file. Ang alam ko, may magfa-file sa Bohol, may sa Cebu. Malamang meron magfa-file sa Agusan. Ito yung mga talagang mga senior members namin na talagang nasaktan dito sa mga pinagsasabi niya. No? Dahil talagang walang karason-rason talaga yung kanyang paratang. Dahil isipin mo, susuhulan daw kami para maging speaker si Martin Romualdez na wala namang kalaban. At sa totoo lang, matagal pa yung sinasabi niyang pagpupulong namin. Matagal pa yung pagbukas ng Congress noon kaya wala pang issue yung speaker. Grabe talaga dahil pinupulot niya kung saan-saan lang ang kanyang mga paratas. Tinatapon niya sa Facebook at sa publiko. Hindi na dapat talaga mangyari yan. Walang hindi talaga natututo eh. Kaya sa akin, wala na. Medyo wala nang paraan para magbago pa yan dito sa aming Kongreso. Opo. As in, hindi na ho ba pwedeng, sorry po, bilang magulang, ipakiusap po
ng magulang na magkaroon po dito ng kumbaga pang-unawa po sa sitwasyon. Kumbaga amicable na settlement itong isyung ito, Congressman Ronnie. Mag-iisang taon na to, Ted, no, na hindi tumitigil ito. Kung doon lang sa magulang, alam mo, yung tatay niyan, sinasabi ko ng madalas, alam mo, presidente ng aming partido yan. Isa sa mga unang naging miyembro ng partido namin yan. Napakalapit niyan kay Mr. Rason at sa aming lahat. Dahil mahusay na congressman yung aman nitong si Kiko Barsaga eh. Kinausap ko nga siya eh. Sinabi ko sa kanya, alam mo Kiko, dito sa ginagawa mo dito sa house, nasisira yung alala ng iyong ama. Yung pag-alala namin lahat sa ama mo, talagang nasisira dito sa ginagawa mo sa partido. Dahil siya, haligi talaga siya ng NUP. Matagal yan. Alam ng lahat sa Kongreso. At isa siya sa pinakamagaling na abogado nakatungtong dyan sa Kongreso. Kako, ang pag-alala ng pangalang Barsaga na nakakabit dati kay P.D. Barsaga na ama niya, nasira na dahil naging ang pag-alala ng Barsaga ngayon si Kiko, si Miao Miao, yung lahat ng mga pinaggagawa niyang pagbabastos sa ating mga miyembro sa House at yung mga paratang niya na walang kabase-base na hindi kahit kailan gagawin ng ama niya. Kaya nakakalungkot man, siguro sa ibang lugar na lang siya magpunta para yung Facebook niya wala na masyadong damage na magagawa sa mga kababayan, sa bansa at sa kanyang mga kaibigan. Congressman Ronnie, kahapon po nagsabi si Speaker Boji yung kanyang anti-dynasty proposal ay gusto niya nang maisalang na po at bigyan nga ng tsansa at patunayan ng Kongreso na you mean business. Ano po ang stand po ninyo dito o maging na inyong partido at meron ba kayong sariling bersyon kung sakasakali? Well, marami ng bersyon na pumasok, Ted eh. Kaya lang sa nakikita namin, hindi pa malinaw eh yung mga version na nababasa namin. Hindi na kami magbibigay ng sarili namin dahil marami nang nandyan eh. Siguro may mga 5 na version na nandyan. Ang hirap kasi ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng dynasty, no? Ang alam natin lahat, ang talagang gustong pigilin itong anti-dynasty law ay yung pag-aabuso, no? At yung pagkatanggal sa ating kababayan, yung karapatang pumili ng malaya, no, sa kanilang mga opisyal. So yun ang layunin ng lahat at nagkakaisa tayo doon. Pero kasi bawat sa nakikita naming bill, ewan ko, sa amin lang ito dahil tsaka hindi ko na itutukuyin kung alin man dyan. Parang kumbaga, pwede pa rin palusutan eh. Alam mo yun? Kung gagawa tayo ng batas dito, kailangan yung talagang, alam mo, magagawa yung layunin na pinagkakaisahan ng lahat. Na hindi na pwedeng abusuhin yung posisyon at hindi na pwedeng pasapasahin na lang ng mga isang miyembro ng isang pamilya. On the other hand, marami rin nagsasabi na doon sa kung saan tinatawag natin na dynasty, napakaganda ng pamahalaan doon at marami naman na nasisiyan doon at talagang kaya wala nang kalaban yung mga dynasty doon dahil talagang mukhang masaya na yung mga kababayan nila doon. Yung pa yung isang panig naman na dapat tignan din natin na hindi naman natin dapat pagbawalan din yung ating mga kababayan sa pamahalaan na sa tingin nilang nararapat sa kanila. At siyempre, lahat naman yan ay nahalal. Ngunit siyempre, balik tayo doon sa principle na dapat malaya ang pagpipili at walang pag-aabuso. Yun ang tinitignan namin sa bawat version ng anti-dynasty na nakikita namin. So siguro may konting discussion pa dyan, Ted. Hindi pa naman wala pa ako alam na nag-hearing na kung saan pinag-usapan at tinalakay ng mabuti, no? Yung mga version na yan. So hintayin natin yan. Tingin ko dapat maging public yung mga hearing yan para makita rin ng ating kababayan. Kasi baka sabihin nila gumagawa lang kami ng mga rason. No? Hindi. Gusto ko makita nila kung paano pinag-uusapan ito at baka makadagdag sila sa konversasyon. Baring tulungan nila kami na makakita ng kung anong mga tama dito sa mga
batas na gagawin dito. Okay, sige po. So, antabay po kami, Congressman, dito po sa magiging mga pagdinig na ito. Mukhang magiging abalaho kayo ngayong inyong pagbabalik po ng sesyon. Salamat, Kong Ronnie. At sa uulitin po, kung may gusto ho kaming makuhang informasyon sa nangyayari po sa Kamara, muli ho kaming istorbo po sa inyo. Sige. Okay, Ted. Anytime. Salamat sa pagkakataon. Salamat Thank na you. marami. The gentleman from Antipolo, Rizal, 1st District po, Congressman Ronnie Puno. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!